Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang commentaries ng karamihang social media influencers na ang gobyernong ito ay gumagawa ng diversionary tactics para malihis ang atensyon ng taong bayan doon sa malaking kontrobersya sa blank items sa BICAM report. So, si Sas Rogando Sasut, General De Leon, Joey De Vibre, sino pa, Edwin Zamora. Unang tinutukoy nila na diversionary tactics is yung alleged spy, Chinese spy, na yung ipinakitang mga nahuling equipments ay luman-luma. Kaya sabi ni General De Leon is kabubuhan ng administrasyong ito, pinagtatawanan tayo sa buong mundo. Okay. So yun, diversionary tactics lang daw yun. According, yung mga nababasa ko, Joey De Vibre, Sasut, General De Leon, Edwin Zamora. And then ito, pangalawang diversionary tactics, itong ICC issue. Biglang lumabas yung issue na nagsalita si DOJ Secretary Crispin Remulla na posible makipagtulungan ang gobyerno sa ICC sa pag-imbestiga sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Yan yung pangalawang issue. Kaya yung bagong post na nabasa ko, si Edwin Zamora, huwag po tayong padistract sa issue. Huwag natin kalimutan, huwag tayong hihinto sa pag-iingay doon sa blank items. Ganon din ang ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez. Tuloy natin ang pagsisiwalat, pagkakalampag, pag-iingay para masagot ang issue, sino ang nag-fill in the blanks. Okay, ito. Mayroong post si Senator Bato de la Rosa tungkol sa issue ngayon sa ICC. Kasi Interpol ang dinadahilan na obligado daw tayo na makipagtulungan sa Interpol. Okay, pakinggan muna natin itong mga pahayag ni Secretary Remulla, E.S. Bersamin at Attorney Sal Panilo tungkol sa issue ng ICC. Sa bagay na to. Tsaka how does it work? No? How does it work? I thought very interesting to. I'm sure you may write about this the next few days. Kasi ang pinaka-mechanism, that is something in common between the countries, is the Interpol. Remember, in The Hague, doon naka-headquarter ang ICC at Interpol. Across each other only. Tama ba ako? Across each other. Ito yung building ng ICC. Sa tapat niya, yun ang building ng Interpol. Headquartered lahat yan sa Hague. All supported by the United Nations. So, sanay mag-cooperate ang Interpol tsaka ng ICC. So, pag nagkaroon na ng problema yan, they will bring it through Interpol. And we are members of the Interpol. And we are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments. Kaya hindi natin ginagawa yan. So, that is the future issue at hand now. Pag nag-issue ng warrant of arrest, it's the Interpol's job to serve it. And the Interpol, we are an adjunct of the Interpol. So, yun ang storya nun. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job, which is to fight international crime. Yan ang ano dyan eh. Yan ang very, very tricky part of it. So it's going to be a question of the Interpol's role in this world of ours. Kasi hindi naman tayo nag-iisang bansa eh. We are not North Korea. We are part of the world community. Diba? Kung diniretso na ICC sa Interpol yan, may international notice na yan, meron ng notice ang Interpol, tapos merong request to implement, sila na mag-uusap yan. Kaya nga, yan kailangan namin pag-usapan din as a legal group within the government. Pero most of the time, we respect the action of the Interpol. 99% of the time, or maybe 99.9% of the time.
Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting you know what that means, no? Ganito yan, wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But as far as experience as given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Because the Interpol is also doing us service in other areas similar to this. So that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, yung position is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Thank you po. Bilang abogado, ang saligang batas ay maliwanag na ang pangunahing tungkulin ng presidente ng bansa ay pangalagaan ng seguridad ng ating bayan. Pagsilbihan ng tapat ang mga Pilipino. Ipagtanggol sa anumang pagsalahay, pagbanta, paghadlang sa pagpapatupad ng saligang batas. Pag ginawa po niya yan, na mag-cooperate tayo, papasukin natin ang ICC, lumalabag siya sa saligang batas. Yan ay pagtataksil sa saligang batas. That is a betrayal of the public trust, pagtataksil sa pagtitiwala ng sambayanan na nagbigay sa kanya nung siya ay inihalal ng presidente. At yan ay magiging impeachable ground. At yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Napakalusog ng ating judicial system. Pag yan ay pinayagan mo, ibig sabihin, ikaw mismo ang lumalabag sa integridad ng teritoryo natin, the territorial integrity, at ang ating kasarilan o sovereignty. Hindi ito pwede yan. Kailangan manatili. Kaya kung itong mga pahayag ni DOJ Secretary ay isang pagsubok or testing the waters, delikado yan. May problema kayong malaki dyan. Maliban pa sa marami nang hinaharap na mga problema ng bansa na hindi natutugunan. Pati na yung mga illegal na pagsalakay, pagsira sa mga karapatang pangtao, kagaya ng kay Pastor Kibuloy, kagaya ng kay Bantag, kagaya ng kay Tebes, kagaya ng kay Bibi Sara, kay Presidente Duterte, at sino-sino pang kaaliado nito. Yung po'y makakadagdag sa puot o galit ng taong bayan. At sana'y huwag na tayo umabot kung saan magkakaroon na naman tayo ng isang pag-aalsa laban sa mga kapangyarihan na opisyalis na binigyan ng taong bayan upang sila ay maglingkod at bigyan ng proteksyon ang taong bayan. Okay, so yun. Narinig ninyo ang pahayag ng tatlong
leaders natin. Anong masasabi nyo? Yung issue na mga diversionary tactics lang daw ito para malihis ang atensyon ng taong bayan doon sa mas mainit na issue, yung blank items sa BICAM report. Comment nyo ko, no? Basta ako, hindi ako nababahala sa ICC. Kasi kayang-kaya ni Pangulong Duterte na depensahan, sagutin ang mga aligasyon tungkol sa kanya. Kaya bring it on, kahit anong oras. Darating ang ICC dito, kailang nakakaya. Ibig sabihin, pag pinapasok nila ang ICC, inaamin nila na hindi nagpa-function na ang justice system sa ating bansa, malaking sampal yan sa administrasyon.